Kamusta po mga kaibigan? Naranasan niyo na bang mamili sa grocery na ang akala niyong healthy ay kalaunan pala ay nakasasama sa inyong kalusugan? Hindi lang sa presyo o tatak dapat tayo tumingin dahil marami sa mga produkto ngayon ay may tagong panganib na hindi natin agad napapansin. Akala mo, simpleng cereal lang yun pala'y puro asukal. Yung paborito mong instant noodles, sobra pala sa asin. Kaya kung ikaw ay lampas 50 na, o may asawa, kapatid, o magulang na senior, huwag kang aalis sa video na ito. Tutuklasin natin ang 17 grocery items na madalas nating binibili, pero hindi natin alam, unti-unti na pala tayong nilalason. Pero huwag kang mag-alala, may mga wais na alternatibo rin akong ibabahagi sa bawat item para makapamili pa rin tayo ng mas ligtas at mas masustansya. Kung gusto mong manatiling malakas, masigla, at iwas sakit habang tumatanda, manood hanggang dulo. Dahil minsan, ang tunay na kalaban ng ating kalusugan ay nasa loob lang ng ating refrigerator. Narito ang mga grocery items na dapat bantayan. 1. Canned soups. Alam kong minsan, sobrang convenient ng mga canned soup, lalo na kung malamig ang panahon o gusto natin ng mabilis na ulam. Pero kung titignan nyo ang likod ng lata, makikita nyong madalas ay puno ito ng sodium. Hindi lang basta alat, kundi sobrang alat, na sa isang serving pa lang, lampas na agad sa kalahati ng daily limit para sa isang senior. May MSG pa minsan, at preservatives na pwedeng makairita sa tiyan o magpalala ng alta presyon. Kung kayo po ay may high blood pressure, problema sa kidneys, o iniwasan ang stroke, abay kailangang maghinay-hinay. Ang simple at mainit na sopas, nagiging delikado kung palagi nating kinakain. Mas mainam kung tayo'y gagawa ng sarili nating sabaw, gamit ang gulay, manok o buto. Kahit simple lang, na sabaw ng malunggay at kalabasa, mas magaan sa katawan, mas mura pa. 2. Sweetened breakfast cereals. Sino bang hindi natuwa nung unang nagkaroon ng makukulay na cereal sa Pilipinas? Pero alam nyo ba na karamihan sa mga cereals, lalo na yung may cartoon character sa box, ay halos katumbas ng isang dessert sa dami ng asukal. Minsan, aabot ng 3 hanggang 5 kutsaritang asukal ang bawat serving. May artificial coloring pa at refined grains na halos wala ng fiber. Para sa mga seniors na may diabetes o nagbabantay sa blood sugar, delikado ito. Maaaring tumaas agad ang asukal sa dugo at magdulot ng hilo, pagod, o mas matagal na epekto sa insulin levels. 3. Deli meats, ham, bacon, hotdog. Isa sa pinakamadalas na binibili, deli meats gaya ng bacon, ham, at hotdogs. Masarap, pero ito ang klase ng pagkain na mataas sa sodium, preservatives, lalo na nitrates at nitrites, at saturated fats. May mga pag-aaral na nag-ugnay ng sobrang processed meats sa colon cancer, heart disease, at high blood pressure. Para sa seniors, ito ay dapat limitahan. Hindi masama paminsan-minsan, pero kung araw-araw itong nasa almusal, dapat nang magbago ng routine. Subukang palitan ng grilled chicken breast, fresh fish, o kahit tofu strips na luto sa olive oil at herbs. Hindi lang mas ligtas, mas masustansya at budget-friendly pa sa pangmatagalang kalusugan. 4. Bottled salad dressings. Kahit gustuhin nating kumain ng mas maraming gulay, minsan nalalason ito ng sobrang ready-made salad dressing. Akala natin healthy dahil salad ang kinakain natin, pero kapag binuhusan ng dressing, halos parang kinain mo na rin ang isang fast food meal sa dami ng asukal, trans fat, at artificial ingredients. Ang mga creamy dressing gaya ng ranch, Thousand Island, o kaya Caesars ay may mataas na fat at calories, at karamihan sa kanila ay may preservatives at emulsifiers. Mas makakabuti kung gumawa ng sariling dressing gamit ang extra virgin olive oil, kalamansi o suka, konting honey at paminta. Madali lang, masarap pa at walang tagong additives. 5. Flavored instant oatmeal. Healthy to, diba? Oatmeal nga eh. Yes, oatmeal ay maganda. Pero yung flavored instant version, abay ibang usapan. Minsan ang isang sachet ay may tagong 2 hanggang 4 na teaspoons ng asukal. May artificial flavors pa, parang prutas kuno pero lasa lang, walang actual na prutas. Para sa mga senior na sinusubaybayan ang kanilang blood sugar o may prediabetes, mabilis itong magdulot ng sugar spike. At hindi rin ito nakakabusog tulad ng whole oats. Ang pinakamainam, bumili ng plain oatmeal. Magdagdag na lang ng tunay na saging, mansanas, o kahit kaunting raisins. Kung gusto niyo ng konting lasa, cinnamon powder lang ay malayo na ang mararating. Mga kaibigan, ilan sa mga ito ang nasa pantry niyo ngayon? Hindi ito para matakot kayo, kundi para maging mas mapanuri tayo bilang mamimili. Hindi kailangang biglang alisin lahat. Pero unti-unti, pwede nating palitan ang ilan sa mga ito ng mas mabuting alternatibo. At kung sa tingin nyo makakatulong ito sa iba, lalo na kina nanay, tatay, o mga ka-church natin, i-share nyo na ang video na ito. Sama-sama tayong maging mas wais at mas malusog sa pamimili. 6. Flavored yogurt.
Mukhang healthy, diba? Lalo na kapag may prutas sa packaging at sinasabing good for digestion. Pero kapag binasa mong mabuti ang label, matatakot ka dahil karamihan sa mga flavored yogurt ay may sobrang asukal, artificial na lasa, at minsan ay coloring pa para gumanda ang itsura. Para sa mga seniors na may diabetes o kahit yung gusto lang maging mas aware sa asukal, ang flavored yogurt ay parang dessert na rin sa dami ng sugar content nito. Mabilis magpataas ng blood sugar at hindi rin ganun ka-epektibo sa digestion kung puro additives na ang laman. Kaya mas wais kung piliin natin ang plain Greek yogurt. Medyo maasim sa una, pero kapag nilagyan mo ng konting saging, berries, o durog na mani, masarap na, natural pa. 7. White or sweet bread. Karaniwan na ito sa almusal, tinapay na puti o minsang may kaunting tamis. Madaling bilhin, madaling guyain, pero ang totoo, ang white bread ay gawa sa refined flour na halos walang fiber. Ang epekto, mabilis magpataas ng blood sugar, hindi rin nakakabusog na matagal, at minsan may added sugar pa. Para sa seniors na may problema sa digestion o gustong umiwas sa sudden energy crash, delikado ito. Kung sweet bread naman, nako, doble pa ang epekto dahil may asukal na, wala pang nutrients. Mas maganda kung lilipat tayo sa whole wheat or whole grain bread. Yes, mas madilim ang kulay at mas dense, pero may fiber, mas mababa ang sugar at mas nakakabusog. Hanapin sa label ang 100% whole wheat at tingnan kung mataas ang fiber content. 8. Powdered juice mixes iced tea mix. Marami sa atin, lalo na noong bata pa, ay nasanay sa mga powdered juice na iniinom tuwing merienda. Pero alam nyo ba na halos purong asukal lang ang mga ito? Minsan may food coloring pa at artificial flavors na wala namang tunay na nutrients. Kahit pa sinasabi sa pakete na may vitamin C, ang kapalit naman ay sobrang sugar load. Sa mga seniors, ito ay pwedeng magdulot ng dehydration, sugar spikes, at pagkapagod. Lalo na kung araw-araw itong iniinom. Mas mainam kung lilipat tayo sa fruit-infused water. Lagyan lang ng pipino, lemon, o mansanas ang tubig at hayaan itong lumasa. Pwede rin ang real fruit juice pero i-dilute sa tubig at limitahan lang sa maliit na baso. 9. Frozen breaded foods, chicken nuggets, fish fillet. Aminin natin, napakadaling iprito ng chicken nuggets o breaded fish kapag pagod na tayo sa pagluluto. Pero ang problema, ang mga pagkaing ito ay puno ng sodium, trans fats, at preservatives. Ang breading pa lang ay halos puro refined carbs at oil absorber pa. Para sa seniors, ang sobrang mantika at alat ay masama sa puso, bato, at kahit sa kasukasuan. Lalo na kung madalas itong kinakain bilang ulam o baon. Kaya kung gusto nyo pa rin ng ganitong klaseng ulam, subukan nyo ang homemade breaded chicken gamit ang oatmeal o wheat crumbs, tapos i-bake kaysa iprito. Pwede rin gumamit ng air fryer kung meron kayo sa bahay. Kontrolado ang sangkap at mas mababa ang taba. 10. Chips and crackers. Ito ang paborito ng marami sa atin kapag nanonood ng TV o habang nagkakape. Pero ang packaged chips at crackers ay madalas mataas sa sodium o asin, may artificial flavors, at kadalasang gawa sa white flour na walang sustansya. Hindi mo mamamalayan, ubus mo na ang isang supot. Pero ang sodium intake mo, sobra na agad para sa buong araw. Sa mga seniors, maaaring magdulot ito ng pamamaga ng paa, pagtaas ng blood pressure, at labis na pagkauhaw. Mas mabuting piliin ang boiled root crops gaya ng saging na saba o kamote. Pwede ring mag-snack sa unsalted nuts o air pop popcorn. Mas nakabubusog, may fiber, at hindi overload sa asin. Kayo po ba, alin sa mga ito ang madalas nyong bilhin? Hindi masama kung minsan lang. Pero kung regular na sa ating listahan ang mga ito, baka panahon na para unti-unting magbago ng nakasanayan. Ang goal natin ay hindi ang tanggalin ang lahat ng paborito, kundi palitan ang ilan ng mas natural, mas sariwa, at mas makakalusugang alternatibo. 11. Margarine. Matagal nang napaniwala ang maraming pamilya na ang margarine ay mas healthy kaysa sa mantikilya. Pero ayon sa panibagong pag-aaral, maraming klase ng margarine, lalo na yung cheap commercial brands, ay may taglay na trans fats, isang uri ng taba na lubhang masama sa puso. Sa mga seniors, ito ay may koneksyon sa stroke, heart disease, at cognitive decline. Hindi lahat ng margarine ay masama, pero kung hindi malinaw sa label na ito'y trans fat-free, mabuting umiwas na. Kung gusto niyo ng mas ligtas na spread, subukan ang real butter, in moderation, o kaya avocado spread o kahit olive oil dip kung tinapay lang ang kinakain. 12. Processed cheese slices. Madaling gamitin, parang social patingnan sa burger o sandwich. Pero ang totoo, ang maraming processed cheese slices ay hindi purong keso. Madalas itong may emulsifiers, artificial coloring, at sobrang sodium. Hindi ito kapareho ng tunay na keso gaya ng cheddar, feta, o kesong puti. Mas mataas ang sodium ng processed cheese at wala ring gaanong nutrisyon. Lalo na para sa seniors na sensitive sa alat, ito ay dapat iwasan.
Mas makabubuti kung gumamit ng real cheese in small amounts. Mas natural, mas may calcium, at hindi sobrang alat. Piliin ang mga keso na minimal ang processing at walang food coloring. 13. Canned fruit cocktail. Fruit nga naman ang pangalan, kaya akala ng marami healthy ito. Pero ang canned fruit cocktail ay madalas nakapreserve sa syrup na may mataas na sugar content. Isipin mo, prutas na sana ang healthy, pero nilubog sa matamis na syrup, kaya ang resulta, parang dessert na rin ang epekto. Para sa seniors na nagbabantay sa blood sugar o gustong umiwas sa weight gain, hindi ito magandang choice. Pati ang natural nutrients ng prutas ay nababawasan dahil sa pagkakan at added sugar. Kung gusto natin ng prutas na ready to eat, piliin ang mga canned fruits in 100% fruit juice o fresh fruits gaya ng saging, papaya, o mansanas. Mas natural, mas maraming fiber at walang tagong asukal. Nakakagulat, di ba, na kahit ang mga inaakalang healthy ay may itinatagong asukal, sodium o chemical. Pero tandaan, hindi kailangang mahirap o mahal ang pagiging health conscious. Kaunting pagbabasa ng label, kaunting pag-alam sa alternatibo, at kaunting disiplina lang, malayo na ang mararating ng ating kalusugan. Ikaw, may nahanap ka bang item sa pantry mo ngayon na kasama sa listahan? Kung yes, huwag mag-alala. Hindi kailangang itapon agad, pero baka ito na ang tamang panahon para unti-unting palitan ng mas natural at mas ligtas na options. 14 na, instant pancake mix. Sino bang hindi mahilig sa fluffy na pancake tuwing umaga? Pero ang karaniwang instant pancake mix ay puno ng refined flour, added sugar, at chemical leaveners tulad ng phosphates. Madaling lutuin, yes, pero halos wala itong fiber at may mataas na glycemic index. Para sa ating mga kasenyor, ang pagkain ng ganito tuwing umaga ay maaaring magdulot ng biglang taas ng blood sugar, tapos ay energy crash. Hindi rin ito nakakatulong kung binabantayan ang timbang o may diabetes. Mas mainam na gumawa ng sariling version gamit ang whole wheat flour, mashed banana, at konting almond milk. Pwede ring idagdag ang chia seeds o oats para sa dagdag na fiber at nutrisyon. 15. Flavored rice mixes, gaya ng garlic rice mix or sinangag in pa. May mga ready-to-cook rice mixes ngayon na may flavoring na agad. Mukha ngang convenient, pero ang problema, marami dito ang may sa ASG, artificial colors, at preservatives. Minsan, mas mataas pa ang sodium sa mga ito kaysa sa isang order ng fast food rice. Para sa seniors, ito'y pwedeng magdulot ng hypertension at water retention, lalo na kung araw-araw na kinukonsumo. Maaaring masarap sa simula, pero masama ang epekto sa katagalan. Kung gusto ng flavorful rice, mas okay kung gumamit ng natural herbs at spices sa pagluluto, gaya ng bawang, sibuyas, turmeric, o konting luya. Mas masustansya, mas kontrolado pa ang alat. 16 na granola bars. Ito ang madalas nating itinatago sa bag pang snack on the go. Pero ang daming granola bars sa merkado ngayon ang nilalagyan ng syrup binders, chocolate chips, hydrogenated oil, at artificial flavoring. Kung titignan mo ang label, parang candy bar na rin ang nutrisyon. Sa seniors na nagbabawas ng sugar at unhealthy fat, hindi ito ideal na merienda. Bukod sa blood sugar spikes, hindi rin ito mapapabusog ng matagal, kaya hahanap-hanap ka ulit ng pagkain. Mas magandang na mag-DIY na granola bar sa bahay. Rolled oats, natural peanut butter, konting honey, at chopped nuts. Pwede ring idagdag ang chia or flax seeds for added health boost. 17. Store-bought smoothies. Alam niyo ba, maraming tao ang naniniwala na kapag smoothie, automatic na healthy. Pero kapag ito ay ready-to-drink smoothies mula sa grocery or convenience store, madalas itong may added sugar, preservatives, at flavoring na hindi natin namamalayan. Ang ibang bottled smoothies ay mailabel na with real fruit, pero kung titingnan mong maigi, mas maraming juice concentrate at corn syrup kaysa totoong prutas. Kaya kung senior ka na may diabetes o high blood pressure, ito ay delikado dahil biglang taas ng blood sugar ang posibleng mangyari. Ang mas magandang gawin, mag-blender na lang sa bahay, gumamit ng saging, spinach, plain yogurt, at konting honey o chia seeds. Hindi lang mas natural, mas makokontrol mo pa ang dami ng asukal. Mga ka-grocery, ang pagiging malusog ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa masama, kundi ang pagpili ng mas mabuti araw-araw. Hindi kailangang iwasan ang lahat, pero kapag alam natin ang nilalaman ng binibili natin, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang magdesisyon para sa ikabubuti ng ating katawan, lalo na sa ating senior years. Minsan, akala natin mahal ang pagiging healthy. Pero ang totoo, mahal lang kapag nagkasakit tayo. Kaya habang may lakas pa, habang tayo ay aktibo pa, unti-unti nating palitan ang mga process sa mas natural,
ang mga nakasanayan sa mas makabago pero masustansya. Kung nagustuhan mo itong serye natin, share mo ito sa kaibigan, kapamilya, o kasamahan sa simbahan o senior group. Tulong na ito sa kanila, baka hindi lang buhay mo ang mabago, kundi pati sila rin. Maraming salamat po sa pagsama sa ating kwentuhan, mga kababayan. Tandaan niyo po, kaunti lang ang pagkakaiba ng halaga ng mas natural at sariwang pagkain kumpara sa mga process. Pero napakalaking epekto nito sa ating kalusugan at sigla sa araw-araw. Kapag susunod kayong mamimili, basahin ang label, magtanong kay Manang sa palengke, at piliin ang mga pagkaing tunay na makakabuti sa inyong katawan at pamilya. Alagaan natin ang isa't isa, dahil ang kalusugan ay kayamanan ng bawat isa. Abangan ang part 2 ng ating serye sa mga grocery items na mapanganib sa kalusugan ng mga seniors. May mga produkto pa tayong hindi nabanggit at baka iyon ang madalas mong binibili. Kung ang unang 17 items ay nakagulat, mas magugulat ka sa part 2.